Ayan, hello, hello. Final na siguro yan. Meron na. Pacheck naman. Good morning ulit. Lee, pacheck, please. Hello, good morning. Ayun, meron na. Okay, so, ewan ko ano nangyari. May update pala. Okay, so ayan, late na po tayo anyway. Good morning everyone. Good morning and shout out po sa mga sumusuporta sa online na kabuhayan program na ibinabahagi ng yours truly na ito po ay uh, na-establish po 10 years ago since na nag-join ako dito sa Alliance in Motion Global, a group of companies. Ayan, so full-time na po ako dito. Grabe, iba talaga yung full-time. Meron ka talagang time na gawin yung business. So, hi po everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Pero sa mga fellow digital partners or businesses, businesswoman, businessman, ay lagi nating sinasabi na good morning para yung business natin is always awake na hindi po natutulog ang ating diwa para sa ating mga pangarap. Kasi everyday po na tayong lahat ay na may dreams, meron tayong na-visualize na na sana, ayun, na sana meron ako sana um, makuha ko mga ganun. Yung mga achievements natin. Pero kailangan po nating gawing goal yung dreams na yon para hindi tayo nag-i-hallucinate lamang. Kaya eto, pahapyaw lang po bago ako mag-start. Although late na po tayo, pero ayan, okay lang po naman sa akin. Sa inyo po ay medyo late na kayo dahil alam ko na mag-alas 10 na po dyan sa Pilipinas. Ayan, natutulog na po yung iba. Anyway, andyan naman po ang aking video. Ayan, pa-share naman po at pwede nyong uh, panoorin ulit habang meron kayong ginagawa, bukas, makalawa, or yung time na meron kayo. Okay, so ito pa rin po yung series of training or presentations of mine na natapos natin ngayong buwan is yung about sa paano mag-prospect online or sa Facebook. Ayan po. Siyempre, na-discover na rin po natin na meron tayong dalawang klase ng kaibigan. So yun po yung mga kaibigan nating mga warm, mga old na nandiyan sa ating Facebook. So ano yung mga warm? Ito yung mga warm, rather ito yung mga bago na kailangan nating i-share yung opportunity sa kanila po tayo mag-share ng pagkakataon na ibahagi lang po. Malay natin kung may nagkakaroon diyan ng naghahanap ng extra source of income. Yung old friends ay yung mga dati nating nasa Facebook na. So ngayon naman aking ibabahagi or i-represent ang about sa closing techniques. Ano yung mga techniques pagdating sa pag-close deal or paano i-close deal ang ating mga prospects after na presentahan natin. Kasi palagay natin na invite one, train one, ayan po,
palagi po yun ang ating gagawin. Invite one to and uh, orient one. We will give them orientation or presentation. Kaya ito po yung paano ma-close deal after the presentation. So, of course, meron akong ginawang short script. Ayan, madali na lang po. Hindi na po tayo mahirapan na mag-adjust kung paano gawin, paano i-close deal ang ating mga nakuhang prospects online or on Facebook. Ayan. Or it's across the social media kasi pag sinabi nating online kasi is marami tayong sa social media. Meron tayong WhatsApp, meron tayong ano ba 'yon? At Facebook, meron tayong Instagram, meron din tayong TikTok, so and etc. So maraming klase ng platform, kaya doon po nating pwedeng i i uh, i-share yung pagkakataon na ito. Madali lang po, basta tiyagaan lang natin kasi po ang isang taong may pangarap, gawin lahat para mag-succeed. Kaya kailangan po natin ng action at commitment. Lahat po ng bagay, hindi lang sa business, kailangan po natin ng mag-commit. I-commit natin sa sarili natin na gawin yung pangarap natin. Hindi lang yung dreams kasi kapag dream lang ay hindi po natin makukuha yan, maa-achieve hanggat hindi natin lalagyan ng or hindi natin gagawing goal. So, yun goal, let's say, pag nag-start ka ngayon dito sa business is, ayan, 5 years from now, ano po yung mga goals mo. Like, for example, gusto mong magkaroon ng house and lot, magkaroon ng brand new cars, mapag-aral natin ang ating mga anak sa pribadong school, makapag-travel sa ibang bansa. Andito lang yan po sa business na ito. Ayan. At syempre, bago ko ipakita yung slides ko, yung create kong script, madali lang po ito. Pahapyaw lang po sa mga nagme-message sa akin na in short, gusto nila akong hatakin sa ibang negosyo. Sabi nila na kailangan ko ba daw maging like uh, business trainer or ang daming sinasabi. Guys, kahit anong sasabihin, kahit ano yung message, I stand with Alliance in Motion Global or Orbis Victus International. Look at my background po. Ayan po. I'm not going to change my company. I have to deal with my motto like the focus. Focus is what? Focus, we have to practice our focus, not to divided into two, three parts of other types of companies kasi pag yung focus natin is nasira, yung focus natin is nahati-hati sa isa, dalawa, tatlo, apat, lima, walang makitang tagumpay, kundi lahat ay bago. Pag nanibago tayo ng company, bagong sistema na naman, bagong practice, bagong training. Kasi lahat ng klase ng business, kahit sa trabaho, ay kailangan po ng training. Kailangan po pag-aralan yung papasukan mo. So yung time na yon is
na nahahati yung focus mo. Why not na yung focus mo is ilagay mo na lang dyan in one part to continue your own business. 'Di ba? Kasi kapag mag-i-invite lang naman din tayo, why not na hindi natin gawin yun for for the sake of your own nasimulan na business, di ba? So, yan po. Dito lang po ako sa OVI or Orbis Victus International. Regardless po sa bilang virtual center operator dito sa bansang Bahrain ng OVI, ay dito pa rin po ako. Mananatili po ako dito sa Alliance in Motion Global Company, a group of companies. So yun lamang po, huwag nyo na akong message dyan. Ano? Okay, so paano i-close deal ang prospects? Ayan. I-share ko na po ang aking PowerPoint. Aha, ayan. And maraming salamat sa mga nanonood dyan. Kung meron po kayong gustong itanong po, pwede kayong mag-message dyan sa ating live chat. And then please, please, please help me share this opportunity to others while not they are busy this time. Diba? Yan na. Nasaan na yung ano natin? Share screen. Yun. I hope na meron. Ayan, pa-message naman po kung meron kayong nakikitang PowerPoint, meron kayong nakikitang slide. Okay, shout out to Sir Elmer Bizares watching from Philippines. Ayan, good morning everyone. Okay na daw po. Ayan, si Ma'am Milagros Juan watching from Taiwan. Ayan, nawala na yung mga iba gawa ng nagkaroon ng technical issue po. Pero i-check ko muli yung mga viewers. Si Coach Jocelyn Limpot watching from Macau. Hello po. Si Coach Michelle Uson watching from Philippines. Coach Lynn Vizcaya, core leader ng Bahrain. Who else? Yan pa-share po, pa-share. Ayan, okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, yan na po ang ating presentation about closing techniques. Of course, presenting Alliance in Motion Global. It is a leading direct selling company around the world. And we are the #1 multi-level marketing around the world. Around the world po, we are the #1 multi-level marketing, ang ating company na nagkaroon po ng iba't ibang division like Orbis Victus International, meron tayong Alpha, meron tayong Vivo Apps, meron na tayong TikTok, Lazada, Shopee, and ano pa, yung ECC, ayan, sa atin na po yan. And marami pa tayong bubuksan na other division company like Riders and ano to, yung travel. Okay. So, closing techniques po ang ating pag-uusapan ngayong araw. Paano i-close deal ang prospects? Ayan. Ang inyong speaker, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ayan po, ako si Coach Janet. Dito sa bansang Bahrain for over 36 years, 23 years as a branch manager Bahrain and Kuwait. Pero nag-resign na ako para maibigay ko yung
time ko full-time dito sa Alliance in Motion Global. So may ipagkaiba po talaga yung full-time noong ano lang ginagawa ko as a free source of income ko lang 'yan. Mas maganda talaga yung full-time talaga. Ayan, Millionaires Club na po ako dito sa Empowered Consumerism or Alliance in Motion Global or Orbis Victus International. Ayan, Virtual Center Operator po ako dito sa bansang Bahrain ng OVI. Sa mga gustong magpa-insured, andito lang po ako sa inyo para sa inyo mag-assist. Kung anong klaseng tulong, wag lang pera, available po ako. So, ayan. Okay, napakaganda ba ang ating usapan ngayon? Pag-uusapan ngayon, ayan, okay. Guys, yung keyword natin dito ay about sa closing techniques, kung paano i-close deal ang prospect ay after the presentation. After the presentation ay tanungin ang prospects kung may mga hindi naintindihan. So, kailangan po na ang isang leader ay nakapag-equip ng skills, knowledge about the sistema ng ating company para mas mabilis po yung pagsagot ng mga objections. Okay. Ano nga ba yung mga objections na yon? So, ayan po. Sa next presentation natin, idadagdag po natin yan. So, ayan, again and again, ito po yung techniques kung paano i-close deal ang prospect. Siyempre, after yung ano natin dito, excuse me, palagi nating gagamitan ng yung mechanism ng AIM Global kung paano mag-prospect. After yung prospecting, syempre yung prospect natin is pre-presentahan natin. So after the presentation, kailangan po nating makausap. So yun po yung close deal. Okay po. Okay, ang una, after the presentation, tatanungin po natin yung ating prospect na ganito. Script po itong ginawa ko para mabilis lang. At pwede nyong i-screenshot para magkaroon po tayo ng guidelines kung paano umpisahan ng pag-close. Kapag hindi po natin gawin yung closing deal, hindi po natin nakakausap yung mga prospects po natin, ibig sabihin hindi po natin sila na close deal. So ayan, pwede nating sabihin na ma'am, sir, meron ba kayong hindi naintindihan? Kailangan po nating tanungin yung prospect. Kasi ang prospect minsan, while on the presentation, it's either na nag-o-object sila, nag-o-object while na nagpre-present ka, or they are keeping quiet. So, pag tahimik sila, habang ikaw ay nagpre-present, ibig sabihin, hindi nila naintindihan yung presentation. Kung nag-o-object nila, kasi mas maganda kasi yung nagpre-present ka and then, hello, excuse me, objection. Ayun, or gusto ko lang i-clarify yung presentation. Kasi minsan, meron tayong nakaligtaan, meron tayong hindi na ipaliwanag ng maayos, kaya hindi po nila naintindihan. So, bali, nagkakaroon po tayo ng misunderstanding between the presenter sa ating prospect. So, matanong natin yung ating mga prospects na ganun lang po, simple. Ma'am, sir, meron ba kayong hindi naintindihan? Yan. Minsan, hindi sila talaga nagsasalita.
Pero keep in mind na hindi sila nagsasalita pero maaaring nagplaplano, may plano or iniisip nila, 'di ba? Kung wow, ang ganda pala yung opportunity na present ni Coach Janet. Ang ganda yung opportunity na ito. So, maybe okay, let me think twice, thrice, 'di ba? So ganun. Ganun po yung mga iba. Pero yung iba, baka lang hindi po nila naintindihan kaya hindi sila nagsasalita. 'Di ba? So maigi po na kakausapin po natin sila at tatanungin natin kung ano po yung hindi nila naintindihan. Normally, guys, ang sagot lang sa kapag tinatanong tayo, pag tinatanong natin sila, 'di ba ako kumain? Ay okay naman, o 'di ba? Okay naman, sasabihin nila, Ma'am, sir, kamusta? Naintindihan ba? Meron ba kayong gustong i-klaro sa aking presentation? Okay, ganun tayo, di ba? Pag sinabi na okay naman, so in short, 50-50. It's either naintindihan or mahiyain, kaya kakausapin po natin sila. 'Di ba? Ganun lang po, maiksi lang, madali lang po. Kailangan lang po na tayo ay handa sa lahat ng katanungan, 'di ba? Number two, meron ba kayong hindi nagustuhan sa paliwanag ko? Kasi minsan habang na nagpre-present ka, 'di ba? Nakikita mo na may umaalis na, kunwari may naihi na, may nagkakape na, pero ano yung sa palagay mo, bakit kaya umalis? Maaaring may hindi nagustuhan. Pero as a leader na may positive mindset, kailangan po na magtanong, ipaliwanag ng maigi kung alin sa presentation ang hindi na nila naintindihan. Pwede naman po nating balikan yung presentation kung alin doon ang hindi po naunawaan. So ganun lang po. Kailangan maging patient lang po sa ating mga prospects. Yan. Sino nga ba yung mga prospects? 'Di ba yung mga nakukuha natin sa uh, online, mga nakikita natin sa mga party-party, 'di ba? Minsan napakaganda yung sumama sa mga party-party kasi doon ka din nakakakuha ng mga kaibigan. Doon kayo nagbi-build ng good communication. Doon kayo magbi-build ng communication hanggang sa magkapalitan na kayo ng Facebook. Anong Facebook mo? Anong WhatsApp mo? Anong telephone number mo? Ayan, magbi-build na kayo ng komunikasyon. Magkaibigan na po kayo after na nagkukwentuhan, 'di ba? Okay, saan pa? Saan pa madalas nakikita ang mga kaibigan o mga prospects? Mga lamayan, 'di ba? Alam niyo ba sa lamayan na sorry to say that, pero alam mo totoo kagaya namin na nasa abroad, saka lang kami uwi kapag may namamatay. Ngayon, kapag may namamatay, syempre umuwi ka. Especially kapag next skin mo. Ayan, next skin mo yon, mga family mo. Doon kayo magkikita. Kahit ka mag-anak mo, hindi mo pala kilala. Gawa ng hindi kayo nagkikita. Saka na lang kayo magkita kapag nandoon na sa lamayan, nandoon na, doon na kayo usap-usap, di ba? Ayun. So, family mo siya, pwede mo rin siyang magiging
prospect. So pag nakuha mo siya, anong gagawin? Presentahan. After presentation, ganito rin, i-close deal. O di ba? So yun po yung mga techniques, paraan kung paano ma-prospect after the prospect presentation and then i-close deal natin. O di ba? Saan pa? Mga nagbebenta ng mga makakain, 'di ba? Pag nagpupunta tayo sa mga turo-turo. Turo-turo ba 'yan? Ayan, yung mga nagtitinda, ang dami natin. May mga naghihintay, 'di ba? May mga naghihintay ng orders. Siyempre, habang naghihintay, kung hindi ka naman maiyahin at nakita mo na like ang mukha niya is very friendly, so why not na hindi mo kausapin? So yun po lahat yung mga techniques kung paano. Mabilis lang na makuha ang prospect kapag marunong po tayong mag-handle ng body language or oral language, di ba? Ayan, friend-friend lang naman yan. Okay. So, ano nga ba yung mga objection na yan kapag nag-object sila while nasa kalagitnaan ng presentation, di ba? Ipapaliwanag lang po natin ng one by one po. Ayan. So, bakit mo tinatanong? Bakit natin tinatanong ang mga prospects? Para sumagot sila. Tama ba? Yan. Kapag hindi natin tanungin sila, syempre hindi sila magsasalita lalo na kapag mahiyain, di ba? So, bakit nga natin tinatanong ang mga prospects? Para doon natin matre-trace yung sagot or yung ano nila, yung gusto nilang tanungin or i-clarify sa presentation. Minsan, ako nga rin, kahit gusto ko magtanong sa mga trainings na pinupuntahan ko, nahihiya ako. Parang hindi siya magwo-workout kasi parang mali yung itatanong ko. Pero wag po tayong mag-alala. Ganon din po yung mga nakaupo sa front side na nakikinig or online presentation. Kagaya din po natin sila na ah, may something na, ayan, mahiyain, natatakot, pero ayun nga, meron tayong gagawin. Ano yung gagawin ulit? Magtatanong po tayo. Huwag po tayong mahiya. Nahihiya na nga yung mga audiences mo or mga viewers mo. Hindi pa sila magko-comment. Tapos ikaw naman na presenter, hindi ka na rin nagtatanong, wala na. It's useless po yung ating presentation kung hindi natin ma-close deal ang ating mga prospects. So, ayan po, mainam na nagtatanong po tayo. Diba? Number 3, Ma'am, sir, meron ka bang nakitang hadlang or dahilan para di maka-join sa negosyo natin? Ayan, eto na yung point na yung mga iba is talagang hindi na sila nagsasalita. Pero nandiyan na yung maaaring iniisip nila kung paano gawan ng paraan, paano gawin, paano trabahuin at paano gawan ng paraan after yung meron tayong ibang pagkakabalahan, di ba? And kung gusto nating gawin ito na as a extra source of income natin, na doing this business for just 2 to 4 hours on our free time is eto na yung mga gustong magtanong, yung iba naman hindi, nag-iisip pa rin. So ano ba yung mga kadalasan na objection? So meron tayong
mga i-prepare dito. Meron akong ginawa dito na siguro, ayan, sabi ng isa naman, marami na rin akong narinig. Ayan, yung iba, sabi nila, wala akong pera. Di ba? Wala akong pera. Kung kayo naman ang nakarinig nun na wala akong pera, ma'am, ayan, ano kaya sa palagay niyo ang magandang isagot? Kailangan po na nakapag-equip tayo ng sagot para sa lahat ng posibleng questions or objections ng ating mga prospects. So yan po yung mga objections. Ma'am, wala akong pera. Okay. Para sa akin, ang isasagot ko naman dyan is, alam mo ma'am, sir, na um, kahit ako, pwede mo na ring example yung sarili mo na kahit din naman ako noon, wala rin akong pera noong isinare sa akin itong pagkakataon na yan. Pero ginawan ko lang naman ng paraan at marami na ring nag-success or nagmilyonaryo or na naging nagtagumpay dahil sa sa paggawa ng paraan, like ano ba yung mga paraan na gawin natin para makapag-accumulate ng pera. Pwede naman tayong umutang, pero kailangan bayaran. Kasi hindi po tayo aasenso kapag umutang po tayo ay kakalimutan. Masama po yun para sa amin. Ayan, para sa akin, masama po yun. Okay, okay, regardless doon, ganun din. Pwedeng umutang, yun yung isang paraan. Pwede ring humiram. Ayun, hiram na hindi utang kasi minsan may utang na may interest. May hiram na ibabalik. 'Di ba? Okay. Meron pang isang paraan na pwede naman tayong maglaan every day na instead na bibili tayo ng merienda every day, we keep those pera for merienda set aside for this good opportunity given to us. Ganun lang po, pwede tayong mag-save every day, then within 1 month, ma-accumulate na po yung inipon mo. I think na it's going to be enough for one package. Yan. For those who wants to join, of course, kailangan po nating mag-ipon, pag-ipunan, or gawan ng paraan. Di ba nga sabi nga nila, kung gusto mo may paraan, pero kung ayaw mo, wala kang paraan. Ganun ba yon, di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, walang paraan. Parang meron pang iba, di ba? Maraming dahilan. Di ba? So, ganun po yun. Tatanungin, ano pa yung mga ibang objections natin? Paano? Yung iba naman, paano sumali dyan? Okay. Paano sumali dyan, ma'am, sir? Ayan. Ano lang po ang sasabihin natin o isagot natin doon? Kailangan lang po ng mag-avail ng isang package. Ayan, isang package for one-time business or one-time membership, full-time or lifetime business na po yun. Minsan lang tayo mag-member for one package. And this is your own business for lifetime. And you got many benefits as a digital partners. Marami na tayong benefits, especially ngayon. Ang daming benefits kapag tayo ay nakapag-avail ng isang package. And yan ay pang long time business mo na. Lifetime business,
long time lifetime business, meron pa pang long time period business na rin yun. Ayan, ang daming opportunity. So ayan po, ano pa yung mga objections na madalas na naririnig natin habang nagpre-present or after the presentation, ano pa? Paano ma'am kung hindi ako magsasucess diyan? Ayun. Kasi syempre, as a bago or beginners, nandiyan po nandiyan yung pagdududa, nandiyan yung agam-agam na maaaring hindi ako aasenso. Paano na yung pera ko kung sakali? Anong isasagot po natin? Ma'am, marami na pong nag-succeed or umasenso dito sa company ito. Ganyan din naman po ang aming mga nasa isip noon, mag-i-start kami, nandiyan yung kaba-kaba, nandiyan yung pag-aalinlangan, nandiyan po yung pagdududa na maaaring mawala yung pera ko, hindi maibabalik, na hindi ako aasenso. Kapag i-base na lang natin sa akin ngayon na 10 years, mag 11 years na po na ginagawa ko na ito. Kung hindi po tayo aasenso, hindi po tayo magsasucceed po dito sa business na ito, bakit pa nandito ako online? Nandito pa ako na nagsasakripisyo. Nandito pa ako na nagbibigay ng presentation. Bakit ko pa ginagawa yung business kung wala akong mapapala? So, ibig sabihin, in short, meron. Bakit? It is proven and tested, this company, the system is guaranteed. Kasi marami na po, multi-millionaires na po dito sa Alliance in Motion Global and Orbis Victus International. Isa na rin po ako doon. Diba? Tested and proven talaga kasi nakapag-award na rin po ako ng Gold Executive Prime, ayan, Silver Executive Prime, ano pa, Silpro Significant, ang dami ng achievements, ang dami ng achievements, 'di ba? Okay, so ganun lang po. Okay, ano pa yung mga objections? Wala akong oras. Okay. Sa mga iba naman, may mga trabaho na. Pero syempre, sa panahon ngayon, ang mamahal ng mga mabibili, di ba? Kailangan po natin nang magkaroon ng extra source of income para matugunan natin, matustusan natin yung mga ibang pangangailangan, especially if we are one of the head of the families or a breadwinner. So, sino ba ang inaasahan ng ating family sa Pilipinas? Walang iba kundi tayo. So, we do something na magkaroon po ng extra source of income. Kasi kahit may sweldo tayo, hindi po kasya. Gawa ng tumaas at tataas pa ang mga bibilhin. Kasi yung point natin, yung pakay natin kung bakit nasa ibang bansa tayo para para humita, magtrabaho at mabigyan natin ng magandang ginawa ang ating pamilya. Hindi po tayo nagpunta sa abroad para magpaganda lang, magpa-cute, 'di ba? At gagawa ng problema. Hindi po gagawin 'yon para hindi naman umasa, kakawawa ang ating mga family sa Pilipinas. So tayo naman na mga dreamers, goal hitters, or achievers, finishers, ay meron tayong main objective na kailangan po nating magsakripisyo, gumawa ng paraan para
mabigyan natin ng magandang buhay ang ating pamilya. At aside from that dream, kailangan na din po nating mag-keep ng savings for us to become matanda. Kasi hindi na po tayo makapagtrabaho kapag tayo ay hihina. So, habang malakas po, pa po tayo, ay kailangan na po nating magsakripisyo itodo. Mag-ipon, mag-invest para sa ating future pagtanda. Kahit nandyan yung mga anak natin, meron din silang mga family, meron din silang ibang gusto. So, mas maganda yung meron din tayong sariling investment pagdating ng araw na tayo ay hihina para meron tayong huhugutin pagdating ng araw na yon. So yan, kailangan po maging patient lang po tayo sa sarili, to others, and share this opportunity, conquer to the whole world na we have uh, a good news in this company. So ano pa yung mga objections? Okay, wala akong alam dyan. Ayan po. Papasok naman tayo sa oras na mga ganyang bagay, di ba? Excuse me po ha. Yeah. Okay. Wala akong time dyan kasi syempre meron tayong trabaho, di ba? Gawin lang po yan ng 2 to 4 hours. Lahat naman po tayo, meron tayong free time. So, meron tayong time na gawin. Ganun po. So, yun yung isasagot natin na meron naman tayong holiday, meron tayong Sabado, Linggo, kung meron tayong trabaho or empleyado tayo, di ba? Or meron naman tayong break time. Meron tayong how many minutes, kahit nakapagkwentuhan ka lang sa prospect, okay na po yun. So yun po yung mga sagot natin pag sinabi ng prospect na wala akong oras dyan. So ano pa? Wala akong experience. Sino ba ang may experience? Kahit din ako, kung hindi ako nag-aral ng business management dito sa Bahrain, wala rin akong alam sa business. Pero, yun ang kasabihan na kapag meron kang dream na gusto mong patuparin, gusto mong matupad, kailan mong gawin para ma-achieve mo. 'Di ba? Sino ba ang may experience about sa business? Nothing. Not unless nakapag-aral po tayo ng business management or training. Training is the powerful tool for everything in order for us to become successful in life. Even though na we are the professionals, nakapagtapos tayo, doctor, nurse, teacher, and etc. Still, kailangan po natin ng training. Kasi yun po yung mag-lead for you to become successful. Without training, no experiences, it is very, very difficult for us for the implementation of our skills. Kailangan natin gawin yun. Although, skills is very, very, ano ito, it's not too difficult kasi skills, it could be, copy and paste. Ganun lang po. Manood ka, i-copy mo, matutunan mo, i-try mo, and then implementation. Ganun lang po kapag sinabi natin, we don't have experience, no experience about businesses. I have no time, I have no experience regarding businesses. So, kaya nga meron tayong trainings, 'di ba? So yun po yung nagbibigay
ng ating pagtagumpay. Once na nagawa po natin yun, mapagtagumpayan mo ang inyong inaasam-asam. O, di ba, power? So, yun po, wag po nating hayaan na hindi po masagot lahat ng objections ng isang prospects. Kailangan. Pagdating sa objections, marami pa. Meron pa tayong idadagdag mamaya. So once na nandiyan na yung mga objections natin, dito lumalabas yung mga objections ng prospect. Tama? So ayan, lumabas yung objection para sumagot. Ano pa? Objection is a possible sign. It's not a negative sign. Objection is a positive. Lahat ng objections ay dapat ready po tayo. So as a leader, dapat nakapag-equip tayo ng isagot. Meron tayong good learning attitude and we have also 20% of skills para masagot natin lahat yung mga tanong. Kasi once na may tanong ang isang prospects, guys, isang prospect, at hindi po natin sila nasagot, ibig sabihin, wala silang appetite for you to become your business partner. Kasi it's like showing na we don't know nothing. Kasi it's just for the objections and you no longer answer their questions. So we have to answer them correctly, or if at least all objections masasagot po natin. Hindi po tayo magaling na leader, magaling or something na wala tayong experiences, wala tayong enough training kung hindi natin masagot ang mga objections. Kasi yun po yung ano yun yung pagpapalabas ng mga tanong ng ating mga prospects about sa objections. Ano pa? Kung nag-object siya, meron siyang i-clarify. So, i-clarify lang po kung ano yung ibig sabihin ng present mo. So, you may stop your presentation and answer their objections. Maganda rin yung while na nagpre-present po tayo, ay nag-o-object na sila. Ibig sabihin, once na prospect ay nag-object, ibig sabihin, they are willing. They are open-minded. They are willing to join you with your business. So, they have something to i-clarify po sa paliwanag or sa presentation. Ibig sabihin, they are interesado to join you, di ba? Kasi this is a buying sign. You are selling. You are selling the opportunity. You are selling them the good opportunity. Kaya kailangan po maging alerto tayo sa mga possible questions or objections po ng mga prospects natin. Kapag naramdaman na nila na they are welcome sa ating company, so we are going to welcoming them. Welcome them in order to let them know na they are welcome and they are going to be one of your business. Of course, for that, masayang-masaya sila. So malayo pa yung joining time, pero once na welcome na po natin sila, they are very happy for you. Kahit malayo pa yung joining time. So, syempre, kapag pinakita natin yung ipinapakita natin na they are important. Kasi nakikita natin na
they are interested, and they are open-minded. So, make it sure na you are welcoming them. Welcoming them sa ating business o sa ating company. So, overwhelmed sila at masaya once na wini-welcome po tayo. Diba? Wini-welcome natin ang mga prospects. So, that is the reminder na kung syempre, ma'am, sir, mas maaga na mag-join, mas maagang kumita. Diba? Once na welcome na natin. So, they are open. They are open-minded. So, they are willing. They are willing to join you. So, ayan po. Just keep in mind about the reminder na mas maaga na mag-join, mas maaga makapag-isip, makapagplano, mas maaga kang kumita syempre. Kapag late, syempre, nandiyan na yung mga naunang nakapag-decide na mag-join sa'yo, ikaw na hindi pa nakapag-decide, it takes time for you to think all about. Of course, it takes time naman yung pagkakaroon ng source mo, di ba? So, the earlier, the better. Sabi nga natin, di ba? Kung mas maaga nating gawin, mas maaga na nating aanihin. O, di ba? Pag maaga ka nagtanim, mas maaga kang mag-ani. Kapag marami kang inani, marami kang tinanim, mas marami ka ding aanihin. So, lahat ng prinesentahan mo, kailangan po, each one of them, kakausapin mo kung naintindihan yung presentation or hindi naiintindihan, we can repeat the presentation. For the sake of your prospects, you have to do it just for them. So, ayan po is isang magandang performance ng isang leader. So, be patient lang po. Basta lahat ng mga katanungan may sagot. Kung marami tayong natatanong, marami tayong nakakausap, syempre mas marami tayong makakasama sa organization. So, ganun lang po. Be, be friendly, be patient, ano pa, be positive, and you have to say hi every day. You have to open their Facebook to say hi. How are you doing today? How is your family? So anything that makapag-connect between you and them. So yun yung main purpose why now we are dealing nice with them. Ganun lang po. Kailangan po natin yun. Kung hindi na natin nakikilala, hindi na natin kinakausap, syempre, instead na they want to join too, wala na. Kasi kahit nga mag-hi na, hindi na nakukuha. So, kailangan po, gawin po natin lahat yan para lang or alang-ala lang sa mga napresentahan mo. Although mahirap gawin, nakakapagod, nakakauhaw, nakakagutom, pero once na nagsucceed ka, sino yung nagutom? Sino yung nauhaw? Sino yung napagod? Ako. Sino ang yayaman? Siyempre ako. Kasi ako yung nagsakripisyo. Ako yung nagutom. Ako yung napagod, di ba? So yan po. Power? Ayan. So mag-say naman ng power dyan sa live chat. O, di ba? So guys, pwede nyong i-copy, screenshot yan, yung mga ginawa kong script
ano lang, for your, ano to, copy kung paano gawin ang objections. And the paano i-close deal ang ating prospects. And what else? So since nawala na kayong wala na kayong nakikitang dahilan, after that one, the presentation, at nasagot mo na lahat yung mga tanong ng prospects at mga possible na dahilan nila kung bakit hindi sila makapag-join, ay ito naman ang ating sasabihin sa kanila. Ma'am, sir, kailan niyo po planong simulan? So, take note guys, medyo maselan in this part of this presentation, gawa ng kailangan ilagay po natin sa ating isipan na dahan-dahanin at ano to, yung i-memorize natin kung ano yung mga dapat nating gawin for this last line. Kailan niyo po planong simulan? So, ibig sabihin, this is the time to finalizing the plans of your prospects. So, make it sure na gawin po ito. Ano po yung gagawin natin? Huwag mahiyang magtanong kasi kung di mo tinanong, ibig sabihin ay hindi mo siya i-close deal. So, ano ba yung mga rules of closing? Ayan, after welcoming, ano yung mga sasabihin po natin? Huwag mahiyang magtanong kung kailan. Number one, what else? Kapag hindi mo siya natanong, hindi mo siya na-close deal. Inulit po natin. Kung magbigay ng date or rough date lang is ibig sabihin 90% na interesado sa negosyo. 90% na willing mag-join. What else? Tanungin siya kung kailan niya umpisahan yung negosyo like. Eto na po, tatandaan po natin. This week, next week, next month, tanungin po para makapagbigay ng specific date. Kapag sinabi yung prospect mo na this week, okay. Ma'am, this week. Okay, this week. Ano yung mga araw sa week na ito? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So those are the 7 days of the week. So in this week, we have to specify which day are they going to call you or to finalizing in buying the package. It's either, ayan, kapag hindi nila maisip kung anong araw, pwede kayong magbigay ng araw. Pag sinabing I'm not sure, okay. Okay, let's say Monday, ma'am. Kasi Monday is already open yung office natin and that time we can buy your package. Okay. Monday. Kapag sinabi Monday something, I have something to do. Okay, let's say Tuesday, ma'am, sir. Yun. Sorry, guys. Ayan. Kapag sinabi naman, okay, Tuesday. Okay. Finalize. Tuesday. Ma'am, sir, anong oras sa Tuesday para ma-call up kita, para ma-hi kita, para ma-remind ka? Tuesday morning, kapag sinabing morning, okay, at what time in Tuesday morning? Again, take note, yun po ang mga specific day, time, and date. Ayan, pag sinabing morning, okay, morning, 8 o'clock in the morning, okay, let's do at 12 noon. Okay, fine. So, we have to write down that Tuesday, 12 noon na mafa-finalize. Okay, idadagdag po natin doon na, okay, can I call you before 12 noon, ma'am? Sir? Yan.
Sure, kapag sinabi ng prospect na sure, okay, can I have your telephone number or Facebook? Or if you have already a communication on Facebook, okay, telephone number, much better and easier to contact them immediately. That's it. Don't forget. But if you are hesitate to ask this question, walang sigurado na loss mo na o napabayaan mo na sila. Okay. Another example. Pag once na sinabi ding next week, okay. Ganun din po, anong araw next week? Okay. Let's say Wednesday. Okay, Wednesday. So that will be May 2, May 3. At what time, ma'am, sir? Okay. Kailangan ko ng early morning kasi I have some job uh, in the afternoon. Something na ganun. Okay. So let's do on Wednesday at 8 a.m. So see you there. But at least before this confirmation, you should have the telephone number or the Facebook to remind the time and the day. Kasi sometimes, kahit nga tayo, sa kadami ng trabaho, makakalimutan natin. Especially kung wala tayong vitamin sa ano natin, mind, 'di ba? 'Di ba? Meron tayo. Kailangan natin mag-DHA, vitamin for the brain para hindi tayo makakalimutin. O 'di ba? So, remind them na Wednesday, 8 a.m. call the prospect. And then after calling them, you have to set the place where we can see each other. Where is the meeting place? Is it in the mall, mega mall, or at the office? Which parts of the Philippines na yung mas mabilis na tagpuan? Ganun po. So, yun po yung mga dapat alamin ng isang leader para ma-close deal ang isang prospects. Yan po, pwede nyong i-copy yan. And then, don't forget na tanungin para sa mga specific date. Kasi kapag walang date, no time, and no day, walang katuguran, walang silbi ang pinagpaguran, walang silbi yung presentation mo. Ayan. Pero, um, kung marami naman sila, ay okay lang. Kasi the more na marami ka namang makakausap, the more na marami kang prospects na magjo-join sa'yo. Ganon po talaga. Kaya sikapin na makakapag-usap kayo, ma-meet mo sila in person if possible, or just online through Facebook. It doesn't matter as long as you have the communication each other on Facebook, Instagram, or WhatsApp, or whatever. You can call each other. You can hi and bye every day. Ganun lang po. Ipakita po natin na hindi lang kailangan natin noong araw na yon. Hanggang sa uli. Look at now, guys. I've been doing this business 11 years, but my friends, since then, they are joining in this company. They are with me. I am still with them. Iniiwanan ako, but for me, I will never leave them. So, ayan po. Kailangan po yung commitment sa sarili, mag-commit sa sarili para sa inyong negosyo, para sa inyong mga
mga prospects and mga kasama at nakakasama na. So ayan, welcoming and congratulating. Ano po yun? Kapag na-finalize yung araw na pagbili nyo ng package, ibig sabihin, 100% na yon. So we're welcoming them and congratulating them for joining the Alliance in Motion Global. And Orbis Victus International is for our insurance company. Ayan. So guys, overwhelmed sila kapag sila ay nawe-welcome at keep in touch lang po. Hanggang sila ay nandiyan, dapat ikaw naman na may paninindigan sa mga pinangakuan mo, prinesentahan mo, kailangan manatili ka sa kanila. Ako, hindi ako nag-iiwan. Hello? Pero sila mang-iiwan. So that is much better than you na nag-iiwan. Ayan po. So ayan, I stand with Alliance in Motion Global and Orbis Pictus International. In everything we do, we think of you. So kapag sinabing first week po, pag second week po, next month, we need to specify the date, the time, and the day. That is very important to close the prospect, to close deal. Okay po? So I hope na naintindihan po natin. Simple lang, may script na po ako dito. Ayan. So guys, once na nabili na yung package, mag-re-register na po kayo. So, ayan, welcome to Empowered Consumerism, Alliance in Motion Global, and Orbis Victus International. So, thanks for watching, guys. Till then, and see you for the next agenda next month. Ayan, gumanda na gumanda ang ating mga presentation. I-present ko din sa inyo kung paano, ano yon yung six basic things po na ituturo sa mga bago. So, ayan po, step by step. Ang next is nakapag-join na. So, kailangan po natin i-briefing ang bagong joining. So, yan. Yung basic, ituturo ko po for next month. So, thanks for watching, guys. God bless us all. God bless you guys. And please share this live to your friends. At pwede po kayong magtanong kung ano po yung mga nais nating malaman or mga extra po na tinatanong sa inyo na hindi ninyo na masagot-sagot. Okay, kung pagdating sa objections, marami pa, meron pa nga dito. Okay, gusto ko pero mahihiyain. O, di ba mga ganon? Gusto ko pero mahihiyain ako eh. O, di ba? Guys, ganun din naman ako noon. Pwede nating sagot ng ganun. Ako naman din noon, ma'am, sir. Mahihiyain din ako. Alam nyo guys, hindi rin ako nakakapag-present noon ng ganito gawa ng mahihiyain. Pero, pag dumating yung time na wala palang mababago sa'yo kung wala kang babaguhin. It's really true na kapag wala kang babaguhin, walang mababago sa'yo. So yung kaba-kaba ng tuhod ko noon na wala yung kaba ng puso ko. Di ba? So ganun lang po yun. Dapat kapag gusto mong umasenso, gusto mong mabago ang buhay mo, dapat meron kang baguhin.
meron kang babaguhin. 'Di ba? Ano 'yun? Magising ng maaga, kumain ng breakfast, 'di ba? Mag-exercise, and etc. May mababago sa iyo kapag meron kang babaguhin. Ano 'yon? 'Di ba yung sinabi ko, and attitude. Attitude is 80% sa atin. Dapat meron tayo yun. Meron tayo doon sa 80% na yon na be obedience. Masunurin, matyaga, may commitment sa sarili, may trust ka sa sarili para mag-trust din ang tao sa iyo. Kaya kapag nabago mo, may binago ka na, may mababago sa iyo. Pero kapag wala kang binago, walang mababago sa iyo. Power? Yan. So yan po. Sundan nyo lang po kami na may mga resulta na dahil po ang Alliance in Motion Global and Orbis Victus International, in everything we do, we think of you. 100%. You will become a multi-millionaire like us if you really have the power to reach this company. PM me, huwag kayong mahihiya. For those who wants to join, just PM me. If you want to change your lives, you can travel anywhere. You can change ano to, your life. Uh, ano pa? Mga kasi it's also changing life. Ito. It's really changing lives, guys. More than 20 million na po ang nabago ang buhay at nag-multi-millionaires na po dito. And nandito pa rin nananatili sa kampaning ito at lalong pumapayagpag ang higanteng company na dumadami ang bagong division company. So soon also, magkakaroon din ako ng Alpha. Yan, yung magbebenta ka ng iced tea, wala pang 300,000 po yon. Magiging iyo na yung business na yon. Kaya pwede kayong mag-purchase, mag-franchise dito sa Alliance in Motion Global. Ayan. Kunin ko po yung picture din at baka hindi na kuha ng iba. Ipopost ko na lang din para sa mga tulog. Busy. Yan. Okay. So, ayan po. Sa mga nandiyan sa live, maraming salamat muli sa inyo, guys. Sana kita-kita ulit tayo next month. Marami pa tayong pag-uusapan. It's all about the system and about the business. Ituturo ko po at pati na rin po yung insurance. So, hi po everyone. Sorry. Anyway, ito po yung finals guys. Sana nandyan kayo lagi, huwag mawawala. So, yan po. At aking i-close na ang aking presentation. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Hello po. Shout out para pala sa inyong lahat, guys. Sa mga nagboto sa akin. Thank you, thank you. Okay. So may mga question po kayo, pwede kayong magtanong. Anytime, andyan lang po ang aking Facebook.
Yan. Bye-bye for now and see you for the upcoming training and presentation and event. And by the way, guys, thank you so much sa mga nag-attend, ng leadership training sa RAC at naisabay na rin yung birthday ni, nandyan yung birthday ni Coach Rowena, andyan, and hi po sa mga nag-birthday ngayong buwan. Si Coach Gemma Murata, Rowena Hemino, sino pa? Si Admin April, diyan, sino pa? Si Coach Rhea De Quinto, sino pang mga nag-birthday? Ayan, anyway, lahat ng mga nag-birthday ngayong April, last day na po ang April bukas. See you for the next month. Sino kaya ang magbe-birthday ng May? Power! See you guys! Love you all!